Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 461 Half Moon Dispersion, ikatlong update. Makakaapekto rin ang mga babae sa bilis kung paghugot ng espada. Pero pabilis lang ng pabilis ang paglabas ko. Naisip ni Jingzi sa kanyang sarili, at sa parehong oras naramdaman na ang kakaibang circuit ng utak ni Qiu Chen ay talagang medyo kawili-wili. Bagamat maraming tubig, hindi ito malagkit. Buti naman. At siya mismo ang nagsabi na si Jingzi ay kanyang lalaki, kaya hinding-hindi niya ito papakawalan sa hinaharap lalo na, si Jingzi, na 2 beses na nakascore, ay malinaw na nararamdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, na mas gamaan ang pakiramdam kaysa dati. Detoxify kita at tinutulungan mo akong magsanay. Ang alon na ito ay natapos sa isang draw. Okay, pag-usapan natin ito mamaya. Pag-usapan natin ang iba pang mga bagay. Umupo si Jingzi at nagtatakang nagtanong, malinaw na isa kang disipulo nitong Tian Ke, bakit ngayon ka lang tinawag na prinsesa ng lalaking nakaitim? Si Qiu Chen ay nalilito. Ibinuko niya ang kanyang bibig, nagbabalak na tumanggi na sumagot at ipagpatuloy ang paghihiganti sa kanya, ngunit kahit papaano, matapos makita ang malinaw at seryosong mga mata ni Jingzi sa sandaling ito, ang kanyang depensa ay agad na nasira. Bigla akong nagkaroon ng ideya na sabihin sa iba ang lahat ng hindi kilalang sekreto at pait na iningatan ko sa aking puso sa paglipas ng mga taon. Kaya dahan-dahan niyang sinabi, dahil ako ang ampon na anak ni Haring Jin. Kusa mong nakilala ito. Biglang naging malamig ang boses ni Jingzi. Si King Jin ang kalaban ng pamilya nila Jing. Hanggat nabubuhay siya, handa siyang maghiganti. Wala siyang kahit katiting na pagmamahal sa mga tao sa paligid ni King Jin, kaya nang marinig niya na nakilala ni Qiu Chen ang adoptive father ni King Jin, medyo hindi siya komportable. Napansin din ni Qiu Chen ang kagyat na walang pakialam na ugali ni Jingzi. Kahit napapatayin na niya ito, palaging tumatawa at nagbibiro si Jingzi. Naguguluhan din siya at naguguluhan. Ngunit sinabi pa rin niya, nalasan ako ng isang lason na tinatawag na banyu powder. At ang banyu powder na ito ay mas malakas kaysa sa insenso na kumukuha ng kaluluwa. Bawat kalahating buwan ay isang siklo ng pagkalason. Kung hindi mo iinuman ng antidote, ang panloob na kapangyarihan ay unti-unting mawawala. Ang katawan ay lalamag, at kung ang antidote ay hindi na inom sa loob ng isang araw, ang buong tao ay magyayelo hanggang mamatay. At kahit ilang beses kung inumin ang antidote sa kalahating buwang cycle, tatagal lang ito hanggang sa katapusan ng cycle. Bakit hindi mo ininom ang antidote ngayon? May kalahating oras pa kasi bago matapos ang cycle, at walang kwenta kung maaga pa. Bukod dito, ang antidote ay pansamantala lamang at maaari lamang tumagal ng kalahating buwan. Pakinggan ang sinabi niya. Lihim na nagulat si Jingzi dito. Ang mga lason sa mundong ito ay napakamahiwa, at malabo niyang nahulaan kung bakit nagkaroon ng relasyon si Qiu Chen kay Prinsipe Jin. Ibinigay ba sa iyo ni Prinsipe Jin itong banyusan? Tumango si Qiu Chen, si Prinsipe Jin ay nakapwesto sa Jingxi sa loob ng maraming taon, at kinuha ni Prinsipe Jin ang pinakamahuhusay na alchemist sa mundo para pinuhin ang maraming natatanging lason. Alam ng lahat sa mundo na ang insenso na sumisira sa kaluluwa ay ang aming natatanging sekretong recipe sa Tungtian Ke, ngunit alam ng lahat na ang kings na si Jin ay ibinigay sa atin sa simula. Para naman sa banyu powder, si King Jin lang ang may antidote. Kung gusto mong mabuhay. Kaya, ikaw tamang tawagin akong mangkukulam, pero witch lang ako. Nang sabihin niya ito, ang mga mata ni Qiu Chen ay nagpakita ng kalungkutan, na nagpalungkot sa mga tao. Nang marinig ito, gamaan ang pakiramdam ni Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, ikaw, Tungtian Ke, ay kabilang din sa 4 na pangunahing sekta. Kahit ang kanyang kamahalan ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo. Nilason ka ni Haring Jin. Ang iyong mga sekta ba ay walang pakialam dito? Napabuntong hininga si Qiu Chen, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Itong banyusan ay ibinigay sa akin ng aming pinuno. Laking gulat ni Jingzi. At ayaw itago ni Qiu Chen ang anuman, at ipinaliwanag, mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas, pumunta si Haring Jin sa Jingxi at mabilis na umakit ng maraming puwersa. Noong panahong iyon, ang Tungtian Ke ay isang maliit na sekta lamang, kaya nasa loob din ito ng impluwensya ni Haring Jin. Noong panahong iyon, nagpadala na si King Jin ng mga tao upang pinuhin ang iba't ibang elixir, karamihan sa mga ito ay ginagamit upang tulungan ang mga tao na mapabuti ang kanilang panloob na lakas at magsanay ng martial arts, kaya ang mga lokal na sekta ay handa ding makipagkaibigan sa kanila. Sa oras na iyon sinundan ng aming pinuno si King Jin. Napakalapit nito, at naging isa rin si Tungtian Ke sa 4 na pangunahing sekta. Nang marinig ito, naunawaan ni Jingzi kung bakit ang iba pang 3 pangunahing sekta ay hindi natatakot kay Emperor An, ngunit si Tungtian Ke, isa sa 4 na pangunahing sekta, ay gustong matakot sila sa isang Haring Jin, ngunit ang nagsanay sa kanila ay si Haring Jin. Katulad ng pagpapalaki ng maliit na tabby cat sa bahay, maging tigre man ito kinabukasan, may inggit pa rin ito sa may-ari na nagpalaki nito mula pagkabata. Ganoon din marahil para sa Tungchang at Jinwang.
Mukhang makatwiran para sa pinuno ng palasyo ng tungtian na sundin ang mga tagubilin ni Haring Jin. Lihim bang binigyan ka ng pagkain ng amo mo? Umiling si Qiu Chen. Nang makita ito, lalo pang naging curious si Jingzi at sinabing, napakabagsik ng Banyu-san. Gayunpaman, hayagang ibinigay ito sa iyo ng iyong amo, wala bang makakatanggi? Tumingin si Qiu Chen kay Jingzi, pakiramdam na siya ay medyo walang muwang. Mapait siyang ngumiti at sinabing, hindi mo naiintindihan ang ating palasyo ng tungtian. Ang mga alagad natin sa palasyo ng tungtian ay mga ulila na walang ama at ina. Ang Panginoon at palasyo ng tungtian ang nagpalaki at nagturo sa atin ng martial arts. Tungtiyang ang buhay ng lahat, ano pa ang silbi ng pag-inom ng banyu powder? Medyo natigilan si Jingzi nang marinig niya ang natural na conclusion nito. Si Qiu Chen ay hindi tumingin sa kanya at nagpatuloy, bukod dito, kahit na ang banyu powder na ito ay mas nakakalason, basta't umiinom ka ng antidote isang beses bawat kalahating buwan, walang malaking mangyayari. Kunin mo lang. Ngumisi si Jingzi, kung tama ang hula ko, tiyak na aayusin ni Haring Jin ang gawain pagkatapos mong uminom ng antidote ng isang beses, at bibigyan ka lang ng susunod na antidote pagkatapos mong makumplito ito, tama ba? Isang cycle ng 15 araw, itong si Haring Jin ay talagang magaling dito, at hindi siya natatakot. Ang mga tao sa Tungchang ay nagtaksil sa kanya. Kung tutusin, kung hindi siya pumunta sa kanya para sa antidote sa loob ng 15 araw, mamamatay siya bigla. Nagulat si Qiu Chen kay Jingzi, pagkatapos ay tumango. Mayroon bang hindi nakakuha ng antidote dahil hindi nila nakumpleto ang gawain? Sa pagkakataong ito, mukhang solemn na si Qiu Chen at muling tumango. Ngumisi si Jingzi, tinatrato niya kayong lahat bilang mga killing machine, ngunit nagtatrabaho ka pa rin para sa kanya. Talagang katawa-tawa. Napabuntong hininga si Qiu Chen, wala akong masyadong iniisip noon. Ngunit ang mga gawaing itinalaga sa akin ay, tulad ng mga taong dumating para patayin ka sa pagkakataong ito, lahat sila ay mga taong nakasakit kay Xu Jinping. Ngunit alam na alam ko ang kanyang pagkatao. Sino ang mag-uudyok sa kanya ng walang dahilan maliban sa kanya sa mga karaniwang araw, kaya't nakahanap ako ng mga dahilan para iwasan ito. Oras, kaya lumapit ako. Hindi ko inaasahan na ikaw pala iyon. Hindi ko alam kung nalulungkot ba ako o nagpapasalamat. Nagsisisi ka ba? Narinig na ni Jingzi ang mga pahiwatig at ngumiti. Ano ang magagawa ko kung pagsisihan ko? Siya lang ang may panlunas. Naisip ko rin na imbes na gumawa ng napakaraming kasamaan, mas mabuti pang hindi ko nalang kunin ang panlunas niya at matapos na. Pero, hindi mahalaga kung mamatay akong mag-isa, sa huli kailangan ko pa ring sakta ng amo ko. Nang maglaon, may napansin ang aking Panginoon at hindi niya ako inatasan ng maraming gawain. This time, wala na talagang ibang paraan, kaya pinalabas niya ako. Chapter 462, I Won't Marry Unless You, 4th Update. Ang Qiu Chen sa gabing ito ay ganap na naiiba sa dati. Habang binubuksan ang kanyang katawan kay Jingzi, binuksan din niya ang kanyang puso at ipinagtapat sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Alam din ni Jingzi ang banayad na relasyon ni Tung Tianke at King Jin. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga kapatid na babae ay hindi nang ahas na bisitahin ang Pangzhou dahil sa mga salita ni Haring Jin. Kasama ng lakas ni Tung Tianke, madali itong maunawaan. Sa Tungtian Palace, ang kasalukuyang pinuno ay may partikular na malapit na relasyon kay Prinsipe Jin. Ang Panginoon ni Qiu Chen ay ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang pinuno. Kahit na minsan ay tinututulan niya ang mga opinyon ng ulo, wala siyang magawa. Maaari itong isipin na ang Tungtian Palace ay hindi maayos. Nang marinig niya ito, nakaramdam ng saya si Jingzi at naisip niya na maaari niyang samantalahin ang relasyong ito pagkatapos pumunta sa Jingxi. Dahil binuksan niya ang kanyang puso, bagamat medyo malamig pa rin ang boses ni Qiu Chen, wala na siyang sama ng loob na naramdaman niya ngayon na sana ay hindi na siya magkaroon ng anumang bagay kay Jingzi. Ay, babae. Napangiti si Jingzi nang may pagmamalaki, tinitingnan ito nang walang sinasabi, iniisip na hahayaan kanyang lumipad saglit, at maya-maya ay mapunta ka sa mga ugat ng aking malaking puno. Nang maglaon, nalaman din niya na dahil si Qiu Chen ay isang pinuno sa mga nakababatang henerasyon sa Tungchang, pinahahalagahan siya ni Haring Jin. Kanina pa niya ito kinukupkup bilang ampun niya, kaya maliwanag na prinsesa ang tawag sa kanya ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, hindi talaga siya tinuring ni Haring Jin bilang kanyang ampon na anak. Siya ay higit sa isang makapangyarihang thug. Kahit na siya ay papalapit na sa yugto ng pagkalason, hindi siya nagtiwala sa kanya na bigyan siya ng panlunas kapag siya ay lumabas upang gawin ang mga gawain. Sa halip, hiniling niya sa lalaking nakaitim na kunin ito. Makikitang nagbabantay si King Jin sa kanya. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang magandang intensyon ni Qiu Chen noon. Kung hindi niya ito papatayin, hindi lang siya mamamatay, kundi magdurusa din ang kanyang amo. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Jingzi ang isang problema. Hindi ka pa nakakainom ng antidote. Tumangaw din si Qiu Chen na may pagtataka sa kanyang mukha, oo, ngayon ko lang naisip. Noong uminom ako ng antidote, pinakain mo ako ng insenso na nakakakuha ng kaluluwa. Ni-detoxify mo ito.
Ngayon, mukhang na-detox na ang lason ng banyu powder. Nang magsalita tungkol sa detoxification, muling ibinaba ni Qiu Chen ang kanyang ulo. Hindi pinansin ni Jingzi, ngunit sinuri ito sa kanyang isipan. Ang pinakahalatang katangian ng lason ni Banyu ay ang pagpapalamig ng mga tao, habang ang unang epekto ng insenso na nakakasira ng kaluluwa ay ang gawing masigasig ang mga tao. Ang dalawang epekto na ito ay eksaktong kabaligtaran. Hindi kaya kinansela nila ang isa't isa. Kaya't sinabi niya kay Qiu Chen ang kanyang pagsusuri, at sinabing parang humihingi ng kredito, Miss Qiu, sa tingin mo ba ganito ang kaso? Ngayong naririnig na muli ang pangalang, Miss Qiu, si Qiu Chen ay palaging nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Ito ay kakaiba at hindi komportable, ngunit wala akong masabi. Medyo nairita ako, kaya galit kong sinabi, ito rin ang unang pagkakataon na maranasan ko ang ganitong bagay. Kung ako ang tatanungin mo, sino ang dapat kong itanong? Paano kung subukan ko ito sa susunod? Nang makita si Qiu Chen na mukhang gustong manakit, mabilis na binago ni Jingzi ang kanyang mga salita at sinabing, kung ayaw mong subukan ito, maaari mong sabihin sa iyong mga kapwa-disipulo at hayaan silang subukan ito. Anyway, soul-taking incense ay wala sa iyong tungtian palas. Kung talagang kapaki-pakinabang ang pambihirang bagay na ito, gaano kabuti na hindi na kailangan pang kontrolin ni Haring Jin. Tumingin sa kanya si Qiu Chen na parang tulala, kahit may panlunas sa banyu powder, ngunit walang panlunas sa insenso na kumukuha ng kaluluwa. Subukan nila. Halika, sabihin mo sa akin, paano mo susubukan? Sa dami ng sinabi niya, lalo siyang nagagalit, at gusto niyang tumayo, ngunit nakalimutan niyang hindi siya natatakpan, at muling lumitaw ang pinakamagandang tanawin sa sandaling dumulas ang kubrekama. Sa harap ni Jingzi. Hindi sasamantalahin ni Jingzi ang panganib ng iba. Isang beses lang siyang tumingin sa malayo, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 beses, dahil sa oras na ito, hinayla na ni Qiu Chen ang kubrekama. Tila pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, ang kanilang relasyon ay pumasok sa isang maselang sitwasyon. Bumalik si Qiu Chen sa dati niyang saloobin na walang malasakit kay Jingzi. Hindi sumang-ayon si Jingzi at nagkusa na maghanap ng paksa at nagtanong, aalis ka ba bukas? Huwag kang mag-alala, ikakalat ko ang balita bukas. Lumabas ka at sabihin na may 2 killer na nagtangkang patayin ako ngunit napigilan. Ang isa ay patay at ang isa ay nasugatan. Nang dumating ang oras, halika, bumalik ka na lang at sabihin mo kay Prince Jin na ganyan. Sa tingin mo ba estranghero ako? So ano? Sa wakas ay nagsalita si Qiu Chen. Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi mo lang ba ako na-detox? Inalis ko rin ang init para sa iyo. Hindi ba dapat maging tayo? Ikaw ang lalaki ko. Ito ay isang katotohanan na hindi na mababago, ngunit hindi ibig sabihin na ako ay nasa tabi mo sa hinaharap. Babae. Nang sabihin niya ito, parang pinipigilan niya ang kanyang hininga, ngunit hindi pa rin niya maiwasang sabihin, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Natigilan si Jingzi, at biglang nahulog ang utak niya. Dalhin. Alamin ang pinakabuod kaagad. Sabihin man niya na hindi niya naisip na magpakasal, o hindi siya magiging babae ni Jingzi, may isang premise, at iyon ay tinanggihan siya ni Jingzi noon. Minsan niyang sinabi kay Jingzi na ipapangako niya sa kanya na siya na lang ang magiging babae sa hinaharap. Kung nangako siya, baka wala na siya sa ganitong ugali ngayon. Ngumiti si Jingzi sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsabi, paano kung sabihin kong gusto ko ikaw lang. Marami na itong pinag-isipan ni Qiu Chen. Totoo rin ang sinabi niya kay Jingzi noon. Halimbawa, marami talagang nakatatandang kapatid sa tungtian palas na hindi pa nakapag-asawa, ngunit siya mismo ay naghahangad na magpakasal. Dahil sa tungtian palas, ang pag-aasawa ang tanging paraan para hindi na malason ng banyuesen. Sa mga kondisyon, minsan nang ipinangako ni Haring Jin sa kanilang Panginoon na hanggat pinipili ng mga disipulo sa palasyo ng tungtian na bumuo ng pamilya, gagamutan niya ang lahat ng lason ng banyusan sa kanila. Ang saligan ay kailangan ng taong ito ang pahintulot ng tungtiyang. Bagamat wala pang nakasubok nito sa ngayon, dahil karamihan sa mga tao ay nais pa ring gantihan ang kanilang Panginoon at gumawa ng mga bagay para kay King Jin. Ngunit napagtanto niya kalaunan na marami sa mga bagay na ginawa niya para kay Prinsipe Jin ay hindi makatarungan, at tumanggi siya sa kanyang puso, kaya gusto niyang tumakas mula sa estadong ito. Sa sandaling hiniling niya kay Jingzi na i-detoxify siya, naisip niya ito. Anyway, silang dalawa ay magiging mag-asawa, at hindi sila masyadong lumalaban sa kanya, kaya bakit hindi mo siya pakasalan? Ngunit hindi niya inaasahan na tatanggi si Jingzi. At siya ay masisiraan ng loob na hindi na siya muling mag-aasawa. Akala niya noong una ay nakagawa na siya ng desisyon, ngunit hindi niya alam na ang mga salita ni Jingzi ay muling makakaistorbo sa kanyang pag-iisip. Kung pumayag siya, magpapakasal siya o hindi. Siya. Nag-aatubili pa rin na bumitaw pagkatapos ng lahat. Bumantong hininga siya sa kanyang puso at nagsimulang magpumiglas muli. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakilala niya ang mapaglarong mga mata ni Jingzi na kalahating nakangiti ngunit hindi nakangiti. Bigla siyang nagulat, at pagkatapos ay nagalit. Anong bastos? Nagsisinungaling na naman siya sa akin.
Kinagat ni Qiu Chen ang kanyang mga ngipin at tatanggi na sana nang marahas nang bigla siyang may naisip at nagtaas ng ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Hindi ka ba nagsinungaling sa akin? Pagkatapos ay susundin ko ang iyong payo. Okay, since you have decided to have a woman from me, then I will not marry you unless you are the one in the future. Nang makita ang determinadong saloobin ni Qiu Chen, palaging nararamdaman ni Jingzi na may mali. Chapter 463 Hindi naman kasi ako nakatulog. Kasama sa ikalimang update ang pagdaragdag ni Master Jun Mengqian. Bagamat imposible para kay Qiu Chen na gawin ito ng mag-isa, ang pinakamahalagang bagay ay marinig ang kanyang saloobin. Hindi naman sa hindi niya matanggap ang sarili niya, hindi niya matanggap na may iba siyang babae habang nasa kanya. Napakamakatotohanang mga pag-iisip tungkol sa mga kababaihan. Ngunit huwag kang matakot. Kung gusto mong buksan ang puso ng isang babae, ang unang hakbang ay buksan ang kanyang katawan. Kapag ang pinakamahirap na bagay ay nagawa na, ang iba ay magiging mas madali. Bago pa siya makapagsalita ng ilang salita, tumingin sa kanya si Qiu Chen at seryosong nagsabi, ikaw ang nagsabi nito. Dahil naniniwala ako na ikaw ang aking lalaki, kung makakita ako ng ibang babae na maglakas loob na guluhin ka, kung gayon ay hindi ako magpapakita ng awas sa kanila. Natigilan si Jingzi. Saglit, parang nagnanakaw ako ng manok pero nawawala ang kanin. Sa muling pagtingin kay Qiu Chen, may bakas ng tuso sa kanyang mga mata. Sinasadya mo bang magsinungaling sa akin? Hindi ba ikaw? Ngumisi si Qiu Chen, kung magsisinungaling ka ulit sa akin, seseryosohin ko ito. Nadama ni Jingzi na ang bagay na ito ay dapat isaalang-alang sa mahabang panahon. Ha! Biglang nagkaroon ng malakas na hangin sa labas, at ang hindi nakabold na pinto ay bumukas, at ang malamig na hangin ay pumasok. Nakaupo sa kama, na nakalabas ang kanyang mga balikat at braso, hindi napigilan ni Qiu Chen na manginig ng tanggayan siya ng malamig na hangin. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang katawan sa kubrekama, binalot ng mahigpit ang sarili, at naupo na nakasandal sa kama, gustong tingnan. May susunod pang sasabihin si Jingzi. Gabi na, matulog ka na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ito ni Jingzi, pagkatapos ay hinaypan niya ang kandila na kanina pa sinindihan at naglakad patungo sa pintuan. Bumagsak ang puso ni Qiu Chen nang hindi maipaliwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta si Jingzi sa pinto, isinara ito, at bumalik sa kama. Bakit hindi ka lumabas? Medyo gamaan ang puso ko, pero malamig pa rin ang pagkakasabi ko. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Ayaw mo bang matulog? Oo, dito ako matutulog. Maraming natutunan si Qiu Chen tungkol sa walang hiyang kakayahan ni Jingzi. Ngunit sinabi pa rin niya sa malamig na tinig, kung gayon ay matulog ka na. Lumabas ka. No way. Sinabi ni Jingzi, may 2 kubrekama sa bahay. Nabasa mo ang isang kubrekama, at tinatakpan mo ang isa ngayon. Maangin, at hindi mo alam kung gaano ito kalamag. Dito lang ako makakatira. Bakit hindi tayo magsiksikan para may naitan? Hindi. Napabuntong hininga si Qiu Chen. Ano ang ibig sabihin na ang kubrekama ay nabasa ko? Sa karamihan, ito ay mga responsibilidad sa isa't isa. Ngunit siya lamang ang naglakas loob na isipin ito, kaya bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito? Ibinuko ni Jingzi ang kanyang mga kamay at naglakad patungo sa kama, kung gayon, wala na tayong magagawa. Isa lang ang kubrekama sa bahay. Gusto ko pa ring matulog. Kung ayaw mong matulog, maaari kang umalis. Ito ba ay wika ng tao? Napaungol si Qiu Chen sa kanyang puso. Ihanap mo ako ng damit, aalis na ako. Hindi, inaantok na ako ngayon, wala akong lakas para hanapin ito. Pagkatapos ay sinipa niya ang kanyang sapatos, hinubad ang kanyang damit, at dumiretso sa kama. Si Qiu Chen ay orihinal na gustong magpatuloy sa pagkulot sa sulok ng kama, ngunit direktang umakyat ang malaking kamay ni Jingzi. Itigil mo na ang mga mantsa ng tinta. Parang hindi ka pa natutulog. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kubrekama at bahagyang hinayla iyon. Si Qiu Chen, na nababalot ng hubad na laman, ay muling tumambad sa hangin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at inabot muli ng malaking kamay ni Jingzi at diretsyong niyakap siya. Okay, matulog na tayo. Pagkatapos ay niyakap ni Jingzi si Qiu Chen mula sa likuran, ang makinis at pinong likod nito ay damaykit ng mahigpit sa makapal at malapad na dibdib nito. Pinahihit niya ang kanyang katawan at sinubukang kumawala, ngunit walang kahihiyang kinamayan ni Jingzi ang kanyang kamay sa harap niya, at nawalan siya ng lakas. Sinabi rin niya, huwag kang mag-alala, mag-usap tayo. Ang isang walang hiyang tao ay hindi matatalo. Ang mga salitang ito ay perpekto para ilarawan si Jingzi. Malinaw na gustong kumawala ni Qiu Chen, ngunit sa huli, hindi na siya makapaghintay na makipagtalik sa kanya pagdating sa kanyang bibig. Sabihin sa kanya na itigil ang pagiging manipin. Ito ba ay wika ng tao? Ngunit talagang hindi siya nang ahas na gumalaw, dahil ngayon sila ni Jingzi ay hindi lamang tapat kundi malapit na rin, at nararamdaman na niya ang pagbabago sa katawan ni Jingzi.
Si Jingzi ay tila talagang tapat at hindi gumawa ng anumang pambihirang mga galaw. Sabihin mo sa akin, kapag pumunta ako sa korte bukas, ano ang mangyayari kung sasabihin ko sa kanyang kamahalan na si Xu Jinping ay nagpadala ng mga tao upang patayin ako? Kailangan mo pa bang gawin yun? Pwede ka bang pumunta sa court? Hindi sumagot si Qiu Chen, sa halip ay nagtanong. Sandaling natahimik si Jingzi at medyo walang imak, ate, hindi mo ba naintindihan ang pagkatao ko bago mo ako gustong patayin? Umiling si Qiu Chen, ano ang gagawin mo kung naiintindihan mo ang aking pagkatao? Kung naiintindihan mo ito, hindi mo ako papatayin. Ang mga sinabi niya ay hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay nagtanong si Qiu Chen na nagtataka, ano ang iyong pagkakakilanlan ngayon? Sa huling pagkakataon na nakita kita, para kang isang dayuhang iskolar na pumunta sa Beijing. Paano ka pa makakarating sa korte? Nag-isip sandali si Jingzi. Sa pag-iisip tungkol dito, casual niyang sinabi, totoo na siya ay isang dayuhan, ngunit siya ay lumahok sa patimpalak ng tula at nakakuha ng isang ranggo, kaya siya ay itinalaga ng isang opisyal na posisyon mula sa ikalimang ranggo ng kanyang kamahalan, at siya ay halos hindi makapunta sa korte. Si Qiu Chen ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Lahat sila ay mga tao sa antas ni King Jin, at ang opisyal na posisyon ng ikalimang ranggo ay talagang wala. Paano mo nasaktan si Xu Jinping? Kaya sinabi ni Jingzi kung paano niya iniwan si Xu Jinping sa Jingzhou. Pagkatapos makinig, sinabi ni Qiu Chen, hindi ko inaasahan na iniwan mo siya sa Jingzhou. Buti naman. Nag-aalala pa rin ako sa pagbabalik niya sa Jingxi. Aba, may masamang iniisip siya sa'yo. Hindi tungkol sa akin, ngunit tungkol sa lahat ng magagandang babae na maaari niyang makontak. Naisip ni Jingzi. Napakatapang ng Xu Jinping na ito. Kung hindi dahil sa kanyang masamang intensyon kay Zhang Xiaoyu, paano kaya sila nag-cross ang landas? Mukhang kailangan mo akong pasalamatan. Hindi sumagot si Qiu Chen, ngunit bamantong hininga, hoy, si Xu Jinping ay isang mapaghiganti na tao. Dahil nasaktan mo siya, tiyak na hahanap siya ng mga paraan upang makitungo sa iyo sa hinaharap. Nag-aalala ka ba sa akin? Nakaramdam ng galit si Qiu Chen saglit at sinabihan siya ng seryosong bagay, ngunit tinutukso siya nito at tumahimik na lang. Hindi ito sineryoso ni Jingzi at nagpatuloy sa paghahanap ng mga paksa, nga pala, naramdaman mo ba na bumuti ang iyong kaharian? Natigilan si Qiu Chen, paano mo nalaman? Ang kanyang kaharian ay natigil sa gitna ng ikalimang antas sa mahabang panahon. Pagkatapos noon, naramdaman niya na ang gitnang seksyon ay umabot sa isang kritikal na punto, at pagkatapos ng pangalawang pagkakataon kasama si Jingzi, nagulat siya nang makitang naabot niya ang ikalimang antas ng tuktok. Kahit gaano pa ako mag-practice o humahasa sa espada ko noon, hindi ako makalusot, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakagawa ako ng breakthrough dahil lang sa ginawa kong nakakahiyang bagay. Hindi niya kailanman naisip ang tungkol dito, ngunit ngayong binanggit ito ni Jingzi, naramdaman niyang hindi simple ang bagay na iyon. Dahil, nag-practice ako ng isang uri ng kasanayan, at sinumang babaeng nakipagtalik sa akin ay makikinabang dito. Natural, ikaw ay walang exception. Chapter 464 na Please Help Me Practice, First Update. Sumulyap si Qiu Chen sa kanya ng may kaina-hinala. Narinig ko lang ang tungkol sa dual cultivation method ng Waxian Pavilion, ngunit ito ay kadalasang kapakipakinabang para sa mga lalaki. Anong uri ng pamamaraan ang iyong ginagawa? Gusto mong malaman? Nang sabihin ito ni Jingzi, si Qiu Chen ay natigilan saglit. Hindi nasiyahan, itulak siya palayo. Ngunit tapat pa rin siyang tumango, saan ka nanggaling, at anong uri ng pamamaraan ang iyong pinagsanayan? Si Qiu Chen ay nakasaksi ng napakaraming himala sa Jingzi. Una sa lahat, imposibleng makita ang kanyang panloob na lakas, ngunit mayroon siyang isang kaharian na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Mayroon ding kakaibang kasanayang ito na nagpapalakas sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik, na talagang nakaka-curious. Ito. Ngumiti si Jingzi. Si Qiu Chen ay nahihiya at nagalit. Aalis na sana siya ulit nang marinig niya ang sinabi nito. Ayokong sabihin. Kinagat ni Qiu Chen ang kanyang labi, at pagkatapos ay inaliw ang sarili, anyway, nangyari na ang dapat na mangyari. Ito ay ang kanyang sariling tao, mabuti, ang kanyang sariling tao. Pagkatapos, inaaliw ang sarili ng ganito, biglang mas maganda. Ngunit ang aking puso ay naging hindi mapakali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginalaw lamang ni Jingzi ang kanyang mga kamay at tumahimik. Nagalit si Qiu Chen at galit na sinabi, hoy, hindi na kita itinutulak, bakit wala kang sinasabi? Ang aking Panginoon ay isang reclusive master, at ang aming sekta ay napakahiwaga din. Master bawal sabihin sa mga tagalabas. Kung gusto mong malaman, maliban kung ikaw ay. Ano ito? Mabilis na tanong ni Qiu Chen. Asawa ko siya. Anya, muling naglapat ng puwersa sa kanyang kamay. Si Qiu Chen ay nagpakawala ng banayad na sakit, ngunit tila kaya niyang tiisin ang bahagyang sakit. Hindi niya ito itinulak at malamig na sinabi, kung hindi mo sasabihin, huwag mong sabihin. Ayoko nang marinig. Hehe. Makita siyang galit. Nakangiting sabi ni Jingzi, ito ay talagang hindi biro.
Ang aking Panginoon ay isang nakatagong master. Talagang hindi ko masasabi sa mga tao ng basta-basta. Masasabi ko lang sa iyo na ang aming sekta ay tinatawag na Tiandi sect. Sa kasalukuyan, ako ang tamang tagapagtanggol ng aming sekta. Tiandi sect, tamang tagapagtanggol. Bumulong ng ilang salita si Qiu Chen sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagsabi, hindi nakakagulat na napakalakas mo, ikaw ang tamang tagapagtanggol ng Tiandi sect. Hoy, narinig mo na ba ang sekta natin? Medyo nagulat si Jingzi. Tila hindi ganoon kakilala ang kanilang Tiandi sect. Kahit papaano ay narinig na ito ni Qiu Chen. Ngunit ang ikinalulungkot ay ang likod ng ulo ni Qiu Chen ay umiling sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagsabi, hindi. Hindi. Kung gayon bakit mo sinabing makapangyarihan ito? Dahil, ang pangalan. Parang napakalakas nito. Bagamat ang ating sekta ay isa sa 4 na pangunahing sekta, ngunit hinding-hindi natin iisipin ang ating sarili ng labis, dahil alam ko na maraming mga master ang pinipiling manirahan sa pag-iisa, hindi pa banggitin ang sekta. Isa pa, hindi ko pa na-practice ang mga teknik na ginagawa mo. Nakita ko na ito dati, ngunit maaari kang maabot ang antas na ito sa maikling panahon. Matapos marinig ang perpektong pagsusuri ni Qiu Chen, naramdaman ni Jingzi na may katuturan ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pagka-curiosity, natanggap ko ito dati. Nang magpadala si Fei Ge ng sulat na humihiling na patayin kita, binanggit lang niya ang iyong pangalan at sinabi na pupunta ka sa Jingxi sa malapit na hinaharap. Kung hindi siya makahanap ng pagkakataon sa lungsod, gagawin niya ito sa daan patungo sa Jingxi. Sa oras na iyon, naisip niya si Curious, sino ang napakatapang at naglalakas loob na pumunta sa Su Jingxi Inping pagkatapos. Matapos marinig ang kanyang sinabi, naisip ni Jingzi sa kanyang puso na ang Su Jinping na ito ay hindi isang mabuting tao, at hiniling niya kay Qiu Chen na patayin siya, ngunit hindi niya ito pinatay. Ang lahat ng kanyang impormasyon ay nagsasabi kay Qiu Chen, hindi ba ito nakakapinsala? Bago siya makapagsalita, nagpatuloy si Qiu Chen, pagkatapos pakinggan ang sinabi mo, mukhang naiintindihan ko na. Gusto rin ba ng iyong Tiandi sect na sumali sa martial arts competition na ito? Bilang tamang tagapagtanggol ng Tiandi sect, kaya pupunta ka sa Jingxi. Sa pagkakataong ito, umiling si Jingzi. Mali ang hula mo. Ang pagpunta ko sa Jingxi ay walang kinalaman sa sekta. Wala itong kinalaman sa sekta. Tuwang-tuwa si Qiu Chen matapos itong marinig, kung gayon, huwag kang pumunta. Sa kanyang opinyon, walang sino man ang maaaring tumanggi maliban sa mga utos ng sekta. Ang iba ay maaaring baliwalain. Dahil hindi siya ipinadala ng sekta sa Jingxi, bakit kailangan niyang makipagsapalaran muli? Patuloy na umiling si Jingzi, pinadala ako ng iyong kamahalan sa Jingxi, dahil ako na ngayon ang presidente ng Da Newspaper. Parehong hindi pamilyar ang Da Newspaper at ang pangulo kay Qiu Chen. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jingxi ay ang The King of Jin ay hamarang sa balita, at ang balita mula sa labas ay piling ipinakilala kay Jingxi, na tila sarado sa labas ng mundo at na brainwash. Matapos makinig sa paliwanag ni Jingzi sa pahayagan, hindi sumang-ayon si Qiu Chen. Sa kanyang opinyon, ito ay walang iba kundi ang pagsulat ng mga artikulo sa papel. Ayaw niya talaga ng walang kwentang bagay. Kaya't sinabi niya, dahil sinabi mo na lahat ng tao sa opisina ng pahayagan na ito ay nakikinig sa iyo, maaari mo na lang ipadala ang iba sa Jingxi upang makapanayam. Ano ang pagkakaiba ng pagpunta mo roon? Natatakot ako na magagalit si King Jin kapag na-miss ko ang aking kamay sa pagkakataong ito. Kung pupunta ka sa Jingxi sa oras na ito, hindi ka ba mamamatay? Para kay Qiu Chen, kakaunti lang ang alam niya tungkol kay Jingzi. Pagkatapos ng lahat, bago siya pumunta sa Jingzhou upang patayin siya, alam niya lamang ang kanyang pangalan at ang kanyang itineraryo. Iyon lang. Hindi siya nagmamadaling magpaliwanag. Nang pumunta siya kay Jingxi at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya sa harap ng ibang tao, hindi ba't mas maganda ang epekto ng pagkabigla? Naisip ni Jingzi, isang nagpapanggap na eksperto sa paghahambing. Nang makitang hindi siya pumayag, medyo nabahala si Qiu Chen, nagawa kang italaga ng kanyang kamahalan bilang opisyal dahil sa Poetry Club, at pananagutan mo pa rin ito. Ipinapakita nito na labis kang pinahahalagahan ng kanyang kamahalan ngunit huwag mong isipin na ang hari ng Jin ay walang kinalaman sa iyo. Sa Jingxi, si King Jin ay Diyos. Sinong hindi niya gustong mamatay ay Diyos. Matapos manirahan sa Jingxi sa napakaraming taon, napakalinaw ni Qiu Chen tungkol sa takot na madami na ni Haring Jin. Nag-aalala ka pa rin ba sa akin? Hindi sumagot si Jingzi, ngunit ngumiti. Medyo nagalit si Qiu Chen sa ugali ni Jingzi, huwag kang mag-alala sa akin kung nag-aalala man ako sa iyo, iniisip ko lang na masyadong katangahan para ipagsapalaran mo ang iyong buhay. Stupid. Siguro. Mahinahong sabi ni Jingzi. Sinabi niya, Jingxi, kailangan kong umalis. Kapag umalis ako, malalaman mo na hindi ako mamamatay, ngunit magpadala ng iba sa kamatayan. Ikaw. Nang makitang hindi niya ito makumbinsi, napabuntong hininga si Qiu Chen. Tila ginagawa niyang walang pag-aalala ang mga tao.
May biglang sumagi sa kanya, at nagningning ang kanyang mga mata. Sinabi mo na ang martial arts ng iyong sekta ay maaaring gamitin na parang dual cultivation para pagbutihin ang lakas ng mga babaeng nakikipagtalik sa iyo, tama ba? Tumango si Jingzi. Okay, kung gayon maaari mo akong tulungan sa pagsasanay. Nawala ang hiya ni Qiu Chenchen noon at matapang na sinabi. Puno ng mga katanungan ang isip ni Jingzi. Nang hilingin niya kay Wang Yingqiu o Zhou Xining na gumawa ng masama noon, gagamitin niya ang pagsasanay bilang dahilan. Hindi niya akalain na siya ay magsasanay sa harap ng isang babae ngayon. Ito ay masyadong baliw. Ang Kabanata 465 ay pareho sa naisip mo, pangalawang update. Humiwalay si Qiu Chenchen mula sa pagkakahawak ni Jingzi, pagkatapos ay tumalikod mula sa mga braso ni Jingzi at hinarap si Jingzi. Okay, nasiyahan ka na ba? Sumama ka sa akin sa pagsasanay. Anong gusto mong gawin? Nang makita ang gulat na tingin ni Jingzi, biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kasiyahan si Qiu Chenchen, at nilunok ang mga salita. Inikot niya ang kanyang mga mata, ngumiti siya at sinabing, gawin mo. Nadama ni Qiu Chenchen na ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagtrato sa ibang tao sa sarili niyang paraan. Si Jingzi ay ganap na hindi nakaimik. Ang saya para sa isang lalaki at isang babae kapag sila ay magkasama ay kapag nagkukwento ka ng ilang medyo may bahid na mga biro, at pagkatapos ay panuurin ang kanyang marahang paghampas sa iyong dibdib gamit ang kanyang pink na kamao, na may nahihiyang hitsura sa kanyang mukha. Sa halip na maging mas sexy siya kaysa sa iyo at sabihing hindi mo ito magagawa, hayaan mong bigyan kita ng isa. Ito ay nakakahiya. Sa yugtong ito, malamang na naranasan na ni Jingzi ang sitwasyong ito. Nang makita ni Qiu Chenchen ang kanyang impos na hitsura, napakakomportable ng pakiramdam ni Qiu Chenchen. Ngunit pagkatapos tumawa, sa wakas ay seryoso niyang sinabi mo noon na ni-detox mo ako at iniligtas ako, at pinatay ko ang apoy para sa iyo. Sa tingin ba natin ay pantay tayo? Tumango si Jingzi. Pero iniisip ko ang utu-uto na babaeng ito. Kapag ang isang lalaki ay nakipagrelasyon sa isang babae, lalo na ang isang birhen tulad ni Jingzi na may one-day shelf life kumpara sa isang hindi nabuksang kagandahan tulad ni Qiu Chenchen, siya ang halatang talo. Siyempre, hindi niya aaminin sa mukha niya. Well, sa tingin ko rin, pero pagkatapos kong pag-isipang mabuti pagkatapos ng sinabi mo, parang ikaw ang natalo. Dahil marami akong nakinabang sa iyong mga kakayahan, at nakalusot ako sa 5th level kick, na hindi naman nangyari noon. Hindi ko na inisip iyon. Kaya kailangan kong magpasalamat. Ito. Biglang dumating ang kaligayahan kaya natigilan si Jingzi. Kung ganoon, paano mo gustong magpasalamat sa akin? Katulad ng gusto mo. Katulad ng gusto ko. Oo. Masayang tumango si Qiu Chenchen, iniisip na kanina lang gumagawa ng masama ang kanyang mga kamay. Pakiramdam ni Qiu Chenchen ay alam na alam niya ang iniisip nito. Okay, sabay tayo sa toilet. Si Qiu Chenchen ay may tandang pananong sa kanyang mukha at madilim na linya sa kanyang mukha. Hindi mo ba sinasabi na pareho ka ng iniisip sa akin? Tapos dapat papasok ka rin sa kabeta. Mas matanda ka ba o mas bata? Tingnan ko kung kapareho mo ako o iba. Nakangiting nakatingin sa maliwanag na mukha ni Jingzi, alam ni Qiu Chenchen na natalo siya sa round na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay kalmado siyang bumigkas ng isang salita mula sa kanyang bibig. Lumabas ka. Si Jingzi ay hindi kailanman nagsinungaling sa iba, hindi siya tao noong nagsinungaling siya sa iba. Pagbalik niya mula sa labas ng bahay, si Qiu Chenchen ay nakaupo pa rin sa kama at naghihintay sa kanya, na tila may naisip. Nang makita siyang pumasok sa silid, tahimik niyang sinabi, okay, aaminin ko, gusto kong tulungan mo akong magsanay. Dahil sa prangka na pag-amin ay napatingin si Jingzi sa kanya nang may paghanga. 2 beses pa lang silang nagkita ngayong araw. Ang kanyang impresyon kay Qiu Chenchen ay isang mangkukulam. Kung hindi dahil sa insenso na nakakakuha ng kaluluwa, si Jingzi ay hindi magkakaroon ng ganoon kabilis na pagbabago sa kanya. Kahit na may relasyon sila, kitang-kita ang ugali ni Qiu Chenchen sa kanya, at hindi niya ito pinaboran dahil sa pangyayaring ito, kaya bigla niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal, at kailangang mag-ingat si Jingzi. Matapos lumabas, napagtanto din ni Qiu Chenchen na hindi ganoon kadaling linlangan si Jingzi, kaya nagkusa siyang magtapat sa sandaling pumasok siya sa silid. Bakit? Tumingin si Jingzi sa kanya at sinabi, narinig ko na ang iyong martial arts ay nasa tuktok na sa mga nakababatang henerasyon ng 4 na sekta. Sabik ka pa ring magsanay. Posible bang ang pangarap mo ay maging ikaw ba ang pinakamahusay sa mundo? Bago siya makasagot, nagpatuloy si Jingzi, kahit na tinatawag kitang mangkukulam, nakikita ko iyon. Hindi ka man lang nag-aalala sa sarili mong buhay o kamatayan. Ngunit nag-aalala ka na baka madamay ang iyong amo at ang iyong mga kaklase dahil sa iyo. Kahit alam mong ginagamit ka ni King Jin sa loob ng maraming taon, hindi ka naglakas loob na lumaban. Paano kung ikaw ang maging pinakamahusay sa mundo? Ito lang ang pinakamakapangyarihang sandata sa pagpatay ni Prince Jin sa mundo. Nakahinga ng maluwag si Qiu Chenchen, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ang kompetisyon ng martial arts ng 4 na sekta ay umaakit ng maraming tao bawat taon, ngunit hindi ito naging kasing engrandi ng taong ito, at ang mga kalahok na sekta ay hindi.
Ang bilang ng mga tao ay ang pinakamataas sa mga nakaraang taon, alam mo ba kung bakit? Dahil ang kumperensya ay ginanap sa Jinxie, na napromote ni King Jin. Umiling si Qiu Chenchen, at pagkatapos ay tumango, ang pangunahing dahilan ay dahil nasa kompetisyon ng apat na pangunahing sekta. Gaya ng sinabi ko kanina, ang martial arts competition na ito ay pangunahing nakatuon sa nakababatang henerasyon ng iba't ibang sekta. Hanggat sino man ang maaaring manalo sa huling pwesto, ang sekta ng taong ito ay magiging pinuno ng lahat ng sekta sa bawat sekta sa Angwo. Sa taong ito, anuman ang mga malalaking kaganapan sa mundo, ang mga pinuno ng bawat sekta ay dapat sumunod sa mga kaayusan ng pinuno ng sekta, na katumbas ng pagiging isang vassal sect ng pinuno ng sekta at pinapadali ang kaganapang ito. Ang totoo, ang nasa likod nito ay si King Jin. Hindi pa ito narinig ni Jingzi. Sumimangot siya at malamig na sinabi, gusto ba ni Haring Jin na gawing pinuno ng sekta ang iyong tungtian kay sa pamamagitan ng martial arts competition na ito? Pagkatapos sa susunod na taon, lahat ng sekta ay kailangan mo bang makinig sa kanyang mga tagubilin? Tumango si Qiu Chenchen, oo. Ito ay talagang pinasimulan ng hari ng Jin at ng aming pinuno. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang sekta ay independyente sa korte. Ngunit hindi ito naging tradisyon. Ganyan ang tingin ng bawat sekta. Pagkatapos ng lahat, kung nais mong manirahan sa lupain ito, dapat kang sumunod sa mga patakaran, at ang mga patakaran ay itinakda ng monarko. Kung gusto ng monarch na gamitin ang sekta, bakit ayaw ng sekta na gamitin ang monarch? Sa lakas ng loob na ito, sinamantala na lang ni King Jin ang mentalidad na ito. Hindi lang tayo ang naging pundasyon nitong TNK, ngunit nakipag-ugnayan din siya sa maraming maliliit na sekta at sa wakas ay nagawa ito. Maaari bang magkasundo ang iba pang tatlong sekta? Pwede ba silang umalis? Malayo din si Jinxie, at baka maramdaman nila na kahit na magtagumpay talaga si King Jin, hindi sila nito banta. Kung tutuusin, magbabago ang monarch, pero hindi ang sekta, kaya wala silang dapat ipag-alala. Tahimik na sinabi ni Qiu Chenchen, lalo na ang iba pang tatlong sekta. Lahat sila ay lubos na kumpiyansa at pakiramdam na ang maaaring manalo sa Biwu tournament sa huli ay dapat sila, kaya hindi sila tatanggi. Pagkatapos makinig, sumulyap si Jingzi kay Qiu Chenchen at sinabi sa malamig na boses, so, gusto mo bang tulungan kitang magsanay at manalo sa unang pwesto sa martial arts tournament? Matigas na tumango si Qiu Chenchen nang hindi kumukurap. Chapter 466 na bakit ka nangangagat? Ikatlong update. Oo, gusto kong makuha ang unang lugar. Haha, kung gayon maaari bang utusan ni Haring Jin ang ibang mga sekta na gawin ang gusto niya? Ngumisi si Jingzi. Sumunod, umiling si Qiu Chenchen, paano ang hukuman, ano ang kinalaman nito sa akin? Bahagyang natigilan si Jingzi. Oo, sa kanyang pananaw, walang kabaitan ang korte sa kanya, paano siya mag-aalaga? Kaya nagtataka siyang nagtanong, sinabi mo na ayaw mong gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala kay Haring Jin, ngunit gusto mo ring manalo sa unang pwesto para sa kanya. Hindi ba ito ay kasalungat? Umiling si Qiu Chenchen, at pagkatapos ay sinabi, sa totoo lang, minsan nang nangako si Haring Jin sa pamamagitan natin, hanggat pumayag ang master, ay detox niya ang banyu powder mula sa laso ng sinumang alagad sa sekta. Nang maglaon, pagkatapos lumabas ng martial arts tournament, nangako siya na basta may makakatulong kay Tung Tianqi na makuha iyon. Una, may ipapangako siya. Agad na sinabi ni Jingzi, hindi mo naisip na magpakasal dati, kaya hindi mo makuha ang antidote, kaya gusto mong makuha ang unang pwesto ng hindi naghihiwalay. Kunin natin ang antidote kay King Jin. Hindi mo ba naisip na posible ito? Mula sa iyong pananaw, ito ay dapat na posible. Muling sinabi ni Jingzi, marahil ay nasa magkaibang kapaligiran tayo, kaya't iniisip natin ang problema mula sa iba't ibang pananaw. Kapag iniisip ko ito, iniisip ko na pagkatapos na maging makapangyarihan si Haring Jin, ilalagay niya sa panganib ang mga tao sa mundo, at maaaring sarili mo lang ang iniisip mo. Aking sarili. Napangisi si Qiu Chenchen pagkatapos marinig ito, nakaramdam ng kaunting pangungulila sa kanyang puso. Marahil tulad ng sinabi ni Jingzi, lahat ay may iba't ibang pananaw, at hindi siya ganoon kagaling. Naisipan niyang kumuha ng antidote matapos manalo sa unang pwesto sa martial arts competition. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya na si Jingzi nang gusto niyang pumunta sa Jinxie nang walang pag-aalinlangan, nag-alala siya. Kung dumating siya sa Jinxie, magiging madali para sa hari ng Jin na patayin siya, at hindi na kailangang ipadala siya para gawin ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga master sa Tungtian Palace. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na manalo sa unang pwesto sa martial arts competition, at pagkatapos ay nakiusap kay King Jin na palayain siya. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng napakabaliw na ideya, ngunit kahit na ganoon, maaari niyang talikuran si Ban Yusan anuman ang kanyang sariling kalusugan. Ang lalaking may antidote ay nagkasala sa kanya. Parang naiiyak ako nang walang dahilan. Hindi pa nangyari ang ganitong pakiramdam. Walang sino man ang nagparamdam sa kanya ng mali noon, dahil namatay sila bago nila siya maramdaman. Ngunit eksaktong ginawa iyon ni Jingzi. At wala siyang magagawa. Bahagya niyang ibinaba ang ulo at idiniin ang ulo sa dibdib nito, hinayaang tahimik na damaloy ang luha sa kanyang mga mata sa kanyang pisngi.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at gusto niyang umalis ng malupit, ngunit sa huli ay hindi niya ginawa. Nang iangat niya muli ang kanyang ulo ay bumalik sa normal ang kanyang mukha. Oo, isa akong mangkukulam, kaya natural sarili ko lang ang iniisip ko. Kaya nakikiusap ako na tulungan mo akong mag-practice. Gusto mo bang mag-practice o hindi? Nagbago ang kanyang ugali, at hindi alam ni Jingzi ang sasabihin. Hindi mo ba sila nagustuhan ngayon lang? Aha! Hayaan mo akong i-bully. Hayaan mong hindi mo ako gusto. Hayaan mo akong mali. Ipaalam sa iyo kung mabubuhay o mamamatay. Para hindi mo ako pakinggan. Ah! Biglang tumili si Qiu Chen, nanginginig, mabilis na umupo, at pinandilatan si Jingzi. Paano, bakit ka nangangagat? Ha, ha. Napabuntong hininga si Jingzi, ang kanyang mukha ay namumula sa pawis. Ilang sandali pa bago siya nakabawi. Ikaw bruha, sinusubukan mo ba akong patayin? Kapag hindi kita kagatin, masusuffocate kita hanggang mamatay. Medyo namula ang mga pisngi ni Qiu Chen at hindi nasisiyahang sinabi niya, pero malinaw na nagustuhan mo sila ngayon lang. Ba, mahilig akong kumain, pero hindi ko magawang itulak ang sarili ko sa kamatayan. Huminga si Qiu Chen, bahagyang kumupas ang pamumula ng kanyang mukha, pagkatapos ay kinusat niya ang kanyang malalaking mata at sinabing, magsanay. Laging nararamdaman ni Jingzi na ang pagtawag kay Qiu Chen na isang mangkukulam ay hindi talaga hindi patas. Masyadong nagbago ang pagkatao niya, tama ba? Minsan siya ay mapagmahal, minsan masigla, minsan malalim, minsan malungkot, at minsan mainit muli. Sino ba namang normal na tao ang makakatagal dito? Kaya tumanggi siya ng matuwid, hindi ako magsasanay. Oh, ayaw mo. Wala sa mood. Hindi naniwala si Qiu Chen sa sinabi niya. Bumaba siya mula sa kanyang malakas na dibdib, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, Mukhang may pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sinasabi at kung ano ang sinasabi niya. Chapter 467 Nasaan ang mga damit ko? Unang update. Ito ay nakatakdang maging isang nakakabaliw na gabi. Nang matapos ito, hindi ko maimulat ang aking mga mata, at nakatulog ng mahimbing habang hawak-hawak si Qiu Chen sa aking mga bisig. Pagtulog mo, madaling araw na. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, ang iyong katawan ay nakakaramdam ng sobrang relax. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang naramdaman ay nakagawa na naman siya ng breakthrough. Kung tungkol sa lawak ng tagumpay, malalaman niya sa pamamagitan ng pagtatanong kay Sumo Chen kapag pumunta siya sa korte mamaya. Sinabi ni Wang Yingqiu na pagkatapos maabot ang gitnang antas ng ika-4 na antas, ang bawat tagumpay ay nagiging mas mahirap. Mula sa puntong ito, si Qiu Chen ay talagang marangal na tao ni Jingzi. Tutulungan lang daw niya ang practice niya, pero hindi niya alam na siya pala talaga ang tumulong sa kanya. Siya, Qiu Chen. Nang maisip niya siya, naramdamang walang laman si Jingzi sa kanyang mga bisig at bigla siyang umupo mula sa kama. Mayroon bang anumang palatandaan ng Qiu Chen sa kama sa sandaling ito? Hindi ko alam kung ano ang magiging lagay ng panahon ngayon, kaya kailangan ko itong ilabas at patuyuan ng mabilis, o hindi bababa sa air dry ito, di ba? Kung hindi, kung dumating si Zhou Xining at malaman ito sa gabi, matatapos na ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang tanong ay, nasaan si Qiu Chen? Lam-ingalinga si Jingzi hindi na kailangang lumingon, napakalaki ng kwarto, halata kung nandoon o wala. Halatang wala siya sa kwarto. Tumingin si Jingzi sa gilid ng kama at nakitang nandoon pa rin ang mga damit ni Qiu Chen kung tutusin, lahat ng ito ay punit-punit, at maaaring hindi niya ito maisuot kung gusto niya. Nandito na ang mga damit, at wala siyang damit. Hindi kaya lumabas siyang hubad para magluto ng almusal para sa sarili. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, nakaramdam ng pananibik si Jingzi sa una, at pagkatapos ay isinumpa ang sarili dahil sa panaginip, siya ay isang mangkukulam. Swerte mo na lang na hindi niya pinunasan ang leeg mo habang tulog ka sa gabi. Naisip din niya na maghanda siya ng almusal para sa iyo. Gayunpaman, sa halip na pangarapin lamang ito dito, mas mabuting lumabas at tingnan. Bumangon si Jingzi sa kama at magbibihis na sana nang matuklasan niya, worry, nasaan ang mga damit ko? Tandang-tanda niya na hinubad niya ang kanyang damit at inilagay sa upuan bago matulog kahapon. Ngayon ay walang laman. Saan nagkaroon ng iba pa? Hindi. May pares din ng mulal aswang pantalon. Bigla siyang natauhan at mabilis na naglakad at umupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang mga damit ni Qiu Chen at tiningnan ang mga ito. Nalaman niyang nawawala ang kanyang light pink na silk bellyband at ang panty na napunit niya sa isang malaking butas mula sa kanyang pandiya. Nakuha ko. Ang sagot ay halata na. Tumakas si Qiu Chen suot ang kanyang damit. Ang nakakalito lang sa kanya, kailangan bang isuot ang pantalon na napunit sa pandiya? Okay lang na iwan siya dito bilang pag-iisip. Bigla akong nakaramdam ng pagka-abnormal. At tila may napagtanto si Jingzi. Hindi mahalaga kung ang kanyang damit ay sira na. Ang daming bagay sa damit niya. Bigla siyang tumayo sa kama at lumapit sa mesa. May nakita siyang papel na sulat sa mesa, sa tabi nito ay isang bote ng tableta para sa pag-inom ng jujube pills, at isang itim na hugis kalahating buwan na token. Bukod sa mga ito ay walang laman.
Ibinuhos muna ni Jingzi ang mga jujube pills mula sa bote ng gamot at tiningnan ang mga ito. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya na maliban sa isang tableta na ininom niya kagabi, medyo maganda ang natitirang 5 tabletas. Kaya kinuha ko ang sulat at nagsimulang magbasa. Hoy, baboy! Ang ganda ng sulat kamay ni Qiu Chen. Nakakapagtaka talaga na ang isang mangkukulam na kadalasan ay marunong lamang humawak ng espada ay nakakasulat ng ganoon kagandang sulat kamay. Ngunit ang paraan ng pagtawag niya sa kanyang sarili ay hindi inaasahan. Kapag nakita mo ito, iniisip mo kung bakit kita tinawag na baboy, hindi ba? Ha, kilala mo ang iyong sarili. Iyan ay dahil natutulog ka na parang baboy, at itinutulak mo ang iyong bibig sa mukha ng ibang tao habang natutulog ka. Alam mo ba iyon, baboy? Hindi talaga alam ni Jingzi, at medyo hindi maipaliwanag na nahihiya siya matapos itong makita. Sinisiraan ba ako nito? Kalimutan mo na, bakit ang mga kamay mo ay hindi tapat kahit natutulog ka? Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Oo naman, ang mga lalaki ay lahat ng malalaking baboy, mga baboy. At saka bakit mas masarap ang tulog mo kesa sa baboy? Mamamatay ka ba? Niyakap mo ako ng mahigpit, pero hindi ka man lang nag-react sa pag-alis ko. Hindi ka naman mukhang master, parang baboy ka lang, no? Kumbinsido si Jingzi. Posible bang pag-alitan ako ng layunin mo sa pagsulat ng liham column na ito? Naiintindihan mo ba kung ano ang pangunahing punto? Alam mo ba kung ano ang mga pambungad na tanong? Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng direktang sabihin ng iyong isip? Kung susulat ka ng isang sanaysay sa antas na ito, makakakuha ka ng 0 na puntos. Pagtingin sa ibaba, sa wakas ay makarating tayo sa punto. Baboy, bakit ang dami mong dalang token? Napataas ang puso ni Jingzi nang dumating siya sa mahalagang punto. No wonder you dare to go to Jingzi. Mukhang mataas ang tingin sa iyo ng kanyang kamahalan. Binigyan ka pa nga niya ng gintong medalya. Pero hindi mo maaaring hamakin si King Jin dahil lang sa taglay mo itong gintong medalya. Hindi matatakot si King Jin sa isang token na tulad mo. Kaya, itatago ko muna ito para sa iyo. Hoy, itong token na may salitang Jinghong. Maari bang kay General Jinghong? Paano ang relasyon? Nabalitaan ko na hindi lang bata si General Jinghong, maganda rin. Baka ikaw, baboy, ay nagnanais ng kagandahan ng ibang tao at nagnakaw ng kanilang mga token. Well, napaka-posible. Ako ang iyong tao pagkatapos ng lahat. Miss na miss mo na ba ang lalaki mo? Sa susunod na magkita tayo sasampalin kita. Tumingin sa ibaba. Bakit ang dami mong token sa katawan mo? Mayroon ding token mula sa Xindian sect. Alam na alam ko ang mga token mula sa Xindian sect. Ang kanilang mga token ay hindi madaling ibigay sa iba, maliban kung sila ay sumapi sa kanilang sekta o tinatrato sila ng masama. Tanging ang mga gumawa ng malaking kontribusyon sa Xindian sect, paano ka magiging baboy? Nako, naalala ko, nakilala mo si Chinkyu noong nakaraan. Mukhang ang munting langhu na ito ang nagbigay sa iyo ng token. Well, nalaman ko talaga na hindi ito isang ordinaryong Xindian sect token, kundi ang sariling token ni Chinkyu. Mukhang may masamang intensyon ang munting langho na ito. Kumbinsido si Jingzi, kahit nagalit siya. Okay lang ang dating hula ni Chen Chen, ngunit paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin na si Chinkyu ay pag-aari ni Xiaolang Huzi? Kung si Chinkyu man, sino siya? Sa pag-iisip nito, hindi makatawa o umiyak si Jingzi. Kabanata 468 Kabanata 470, tawagin natin akong pangalawang kapatid na babae, pangalawang update. Mukhang minamaliit kita. Hindi lang ikaw ang may gintong medalya ng kanyang kamahalan, ngunit mayroon ka ring mga token ng General Jinghong at Xindian sect. No wonder you dare to go directly to Jingzi, it turns out that you have something to rely on. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, minamaliit mo si King Jin. Kahit ang ating Tung Tian-K ay nasa ilalim ng kontrol ni King Jin, sa tingin mo matatakot siya. Ibang mga sekta. Kung hindi dahil sa martial arts competition na ito, sinong sekta ang maglalakas loob na pumasok sa Jingzi? Kaya, tatanggapin ko itong 3 token para sa iyo. Huwag kang pumunta kung saan-saan, pumunta ka muna sa Tungchang para kunin ito sa akin, naririnig mo ba ako, baboy? Nga pala, kung may makasalubong kang tao sa daan, o kung may magtatanong sa iyo sa Jingzi, maaari mong kunin ang pirasong iniwan ko para sa iyo. Half Moon Shape Token kailangan mong ingatan itong mabuti. Kahit na walang kahit isang salita dito, ito ang natatanging token natin. Walang sinuman sa Jingzi ang hindi nakakaalam nito. Maniwala ka man o hindi, ang 3 token na ito ay hindi ko ibibigay sa iyo. Hinihiling sa kanya na ipagpalit ang token na ito sa 3 panaramdaman ni Jingzi na ang diskarteng ito ay puro sakit at ganap na walang silbi. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Qiu Chen. Naisip. Itong bote ng dalipil, gusto ko talagang kunin at itapon. Ikaw na. Napakalakas, bakit kailangan mo pang kunin ang bagay na ito? Kalimutan mo na, bibigyan kita ng pagkakataon at itapon. Nang makita ito, lihim na naisip ni Jingzi na napakapanganib na halos itapon niya ito bilang isang makapangyarihang tableta. Kung gayon, kanino siya iiyakan? Noong kasama niya si Qiu Chen, malamang na hindi niya isinulat ang mga salitang ito sa sulat na papel.
Naiisip ni Jingzi kung gaano ka-cute si Qiu Chenchen na nakasuot ng sarili niyang maluwag na damit, nakatagilid ang ulo niya rito, nag-iisip at nagsusulat. Ang orihinal na akala ni Jingzi ay dito na ito magtatapos, dahil ang isang piraso ng papel ay puno na ng sulat. Pero bigla niya itong binaligtad at natigilan. Mayroon bang ibang panig? Baboy, ang ganda talaga nitong punyal mo. Mas maganda pa sa Yuli sword ko. Alam kong pag hiningi kita ng personal siguradong ibibigay mo. Pero hindi naman ako nagtetake advantage kaya binigay ko. Iniwan ni Yuli para sa'yo, hindi ka ba masyadong na-touch? Wala talaga akong lakas ng loob na gumalaw. Halos umiyak si Jingzi. Dali-dali niya itong hinanap at nakita niya ang isang punyal na nakasabit sa pintuan. Ito ang kaparehong ipinasok ni Qiu Chenchen sa kanyang boto noon. Natahimik siya sandali. Iyan ang espada ng emperador. Kung may nakakaalam na ang espada ng emperador ay nawala, ang kanilang mga ulo ay mawawala. Sa kabutihang palad, hindi nasuri ni Emperor An ang Chanzi sword, at pupunta na siya sa Jingzi. Dapat itong ligtas, hanggat hindi siya nagkukusa na bumunot ng espada para takutin si Bai Qingyuan. Okay, aalis na ako. Tandaan mong pumunta sa Jingzi. Ibigay mo sa akin ang token ko kapalit ng token mo. Tinitingnan ng mga pinong font sa letter paper, na parang nakikita si Qiu Chenchen na nakatayo sa harapan niya, nag-isip sandali si Jingzi at tila may naintindihan. Sa paninirahan sa Jingzi sa loob ng maraming taon, natatakot ako na walang nakakaintindi sa katakutan ni Prinsipe Jin kaysa kay Qiu Chenchen, kaya hinikayat niya itong huwag pumunta. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, talagang nag-aalala siya para sa kanya. Pero nagpumilit siyang pumunta, pero wala siyang choice kundi kusa na lang kunin ang token nito at hilingin sa kanya na pumunta muna sa Jingzi para hanapin siya, para maprotektahan lang ulit siya sa pangalang Tong Tiankei. Maganda talaga ang intensyon nito. Ngayong tapos na ang usapin, hindi na ito iniisip ni Jingzi. Napakahangin kagabi, ngunit ganap itong lumiwanag ngayon. Nakahanap si Jingzi ng ilang damit at isinuot, at pagkatapos ay dinala ang dalawang kubrekama at kumot sa bakuran upang patuyuan ang mga ito. Kung ang araw ay sumikat mamaya, sila ay sapat na tuyo para sa susunod na umaga. Zir. Ibinaba ni Jingzi ang huling higaan nang lumutang ang boses ni Zhou Xining nang bumukas ang pinto. Sa sobrang takot ni Jingzi ay mabilis siyang tumalikod. Ikalawang kapatid na babae. Hindi tama iyon, Ziner. Sa sobrang takot niya ay napaawang ang bibig niya. Saglit na natigilan si Zhou Xining, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata, Zir, bakit hindi mo na ako tinatawag na pangalawang kapatid mula ngayon? Bakit? Pagkatapos, yumuko si Zhou Xining at sinabing, ako ang iyong pangalawang kapatid na babae, at, nang marinig kong tinawag mo akong pangalawang kapatid, lalo akong natuwa. Pagkasabi niya noon ay inangat niya ang ulo niya at tinignan ako ng masama, at nanlambot ang katawan niya. Nang makitang hindi napansin ni Zhou Xining ang kubrekama, hinawakan siya ni Jingzi sa kanyang mga bisig at itinulak siya sa isang tabi. Okay, tawagin natin ang pangalawang kapatid niya. Nararamdaman ko rin na parang mas exciting. Agad na namula ang mukha ni Zhou Xining, dahil alam niya kung anong uri ng pagpapasigla ang sinasabi ni Jingzi, at ang kanyang katawan ay mas nakakapanabak. Nang hina siya kaya biglang, ayaw niyang pumunta sa korte. Gayunpaman, si Jingzi ay pupunta sa Jingzi bukas, at kailangan pa rin niyang pumunta sa korte ngayong umaga, kaya tiniis niya ang mga mainit na kidlat sa kanyang katawan at humiwalay sa mga braso nito. Lumabas ka. Dahil natatakot siya na kapag niyakap siya nito saglit, hindi lang siya nanghihina at hindi na siya makatayo, kundi kailangan pa niyang magpalit ng damit na pinalitan niya kaninang umaga. Isang araw lang nakipaghiwalay sa kanya, and she was craving for it both physically and mentally. Kung hindi, ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niyang pumunta sa Jingzi? Tahimik na nag-isip si Zhou Xining, at pagkatapos ay nagsabi, Zir, pumunta muna tayo sa court. Pagkatapos ng morning court, mapabilang ka sa pangalawang kapatid na babae, okay. Humalaklak si Jingzi, okay, basta ang pangalawang kapatid na babae, huwag mo na lang sabihing tumigil na. Namumula ang pisngi ni Zhou Xining, ngunit sinabi pa rin niya, hindi kaya. Saglit na natigilan si Jingzi, iniisip na ngayong gabi. Hindi, dapat magsimula ito sa araw pagkatapos ng susunod na sesyon ng korte. Natatakot ako na ito ay isang pangmatagalang labanan. Isang matinding labanan. Hay, bigla akong nakaramdam ng distress. Maaari mo ba siyang bigyan ng bakasyon? Araw-araw akong pumasok sa trabaho at kailangang mag-overtime araw-araw. Nakakapagod. Dahil dito, itutulak na sana ni Jingzi si Zining na umalis. Hoy, sandali lang. Pagkaraan ng dalawang hakbang, biglang huminto si Zhou Xining, kumawala sa mga bisig ni Jingzi, at naglakad patungo sa guest room. Agad na natense ang katawan ni Jingzi. Pangalawa ate, gabi na, anong gagawin mo? Lumapit siya sa tabi niya. Tinitingnan ko kung bakit bukas ang pinto ng guest room. Parang may gumagalaw sa kama. Anong nangyayari? Habang nagsasalita siya, dumating na si Zhou Xining sa labas ng pinto. Dito kasi ako natulog kagabi. Nakatingin sa kanya na may kainahinala, si Zhou Xining ay nagsabing napakatulala, hindi tulad ng wala kang silid, kaya paano ka matutulog dito? Well, pagsisinungaling ng lalaki.
Pagdating ng panahon, tatakbo ang utak sa bilis ng liwanag, at sa isang iglap, malalaman na ang dahilan. Kasi ang kwarto ko ay ang bagong kwarto namin ng pangalawang kapatid ko. Mag-isa lang ako at hindi makayanang matulog. Lagi kong iniisip ang eksenang nasa paligid ang pangalawa kong kapatid. Paano ako makakatulog sa gabi? Kaya nagpalit na lang ako sa guest room na ito. Mas maganda. Chapter 469 na nabasa mo ba ang kama? Ikatlong update. Dapat kong sabihin, ito ay isang magandang dahilan. Hindi bababasa, naniwala si Zhou Xining. Ang mga babaeng umiibig ay tila laging pinipiling maniwala. Zier, ang pangalawang kapatid na babae ay pareho. Lumingon si Zhou Xining at masuyong tumingin kay Jingzi. Kagabi, nang bumalik ako sa mansyon ng punong ministro, hindi ako makatulog. Halos hindi napigilan ng pangalawang kapatid na babae ang tumakbo para hanapin ka. Nang marinig ito, napawisan si Jingzi at naisip sa kanyang sarili na maswerte si Zhou Xining na hindi dumating, kung hindi, ito ay isang tunay na spark na tumatama sa lupa. Magiging maayos ka ngayon, pangalawang kapatid na babae. Oo. Tumango si Zhou Xining at mahinang nagsabi, Zier, ganito na ngayon ang pangalawang kapatid na babae. Paano mabubuhay ang pangalawang kapatid na babae kapag umalis ka sa Jingzhou? Jingzi matapos marinig ito, agad niya itong inaliw. Ikalawang kapatid, pagbalik ko mula sa Jingxi sa pagkakataong ito, mananatili ako sa iyo araw-araw, okay? Simpleng isip din ng mga babaeng umiibig. Nagliwanag ang mga mata ni Zhou Xining at sinabi niya, talaga. Siyempre, hindi na siya maitaboy ng pangalawang kapatid na babae. Oo. Matamis na ngumiti si Zhou Xining at tila nakalimutan ang pagpasok sa bahay. Sinamantala ni Jingzi ang pagkakataon at mabilis na sinabi, pangalawa ate, gabi na, lumabas ka. Hintayin mo muna ako. Aayusin ko ang kama at pagkatapos ay pupunta tayo sa court. Hindi kumilos si Zhou Xining, ngunit sinabi, Zier, lumabas ka at ipaubaya ang ganitong bagay sa pangalawang kapatid na babae. Tinulak niya si Jing palayo. Pumasok si Zi sa loob at natigilan nang makita ang eksena sa kama, hoy, bakit wala ang mga kumot at kubrekama? Ah, ito. Nasa bakuran lahat. Hindi mo ba nakita noong pumasok ang pangalawang kapatid? Sinisira na ngayon ni Jingzi ang silangang pader para ayusin ang kanlurang pader, at wala na siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung ang kubrekama ay matuklasan ni Zhou Xining. Oo naman, nakakapagod ang pagsisinungaling. Hoy, bakit parang basa ang kubrekama? Hindi man ito masyadong malapit ay kitang-kita pa rin na may malaking bahid ng tubig sa gitna ng kubrekama. Tinitigan ni Zhou Xining ang mga kubrekama sa bakuran at nagtanong. Kagabi, nako, nahihiya akong sabihin. Pwedeng pumunta ang pangalawang kapatid na babae at tingnan ang sarili. Kailangan ko lang ayusin ang kama. Oo. Tumalikod si Zhou Xining upang patuyuan ang kubrekama nang walang pag-aalinlangan na naroon siya. Pumunta, ngunit si Jingzi ay hindi nang ahas na mag-antala kahit sandali. Matapos mapagtantong wala dito ang atensyon ni Zhou Xining, mabilis siyang pumasok sa bahay, isinuot ang mga damit at pantalon na iniwan ni Qiu Chenchen sa kabinet, at tinakpan ito ng mga bagay sa labas. Nakahinga siya ng maluwag. Palagi siyang nakakahanap ng ilang dahilan upang ay dailan ang mga mantsa ng tubig sa kubrekama sa labas. Ngunit kung nakita niya ang mga damit ni Qiu Chenchen, talagang hindi niya ito maipaliwanag at hindi man lang niya maalis ang gulat. Hindi masasabing nagustuhan ni Jingzi ang kasuotang pambabae. Sobrang nakakahiya. Muli siyang nagsuri at inimpake ang hugis kalahating buwan na tungtian kay token, ang jujube pills na iniwan ni Qiu Chenchen para sa kanya, at ang punyal. Bagamat hindi ito kasing husay ng Emperor's Sword, ang mga sandata na ginamit ni Qiu Chenchen ay tiyak na magkatulad. Kung saan pupunta, at ang haba ng dagger na ito ay hindi gaanong naiiba sa Emperor's Sword, inilagay din ito ni Jingzi. Kung may nagtanong talaga, pwede siyang magpanggap. Matapos makumplito ang inspeksyon at nalaman niyang naayos na ang silid at walang bakas na makikita, lihim na nag-isip si Jingzi. Kung hindi siya babalik para ayusin ang mga bagay-bagay at dumiretso sa korte kasama si Zhou Xining, malamang na may mangyari, dahil pagkatapos ng court ay pupunta siya sa Fukhen Palace para hanapin si Su Mochen. Sa panahong ito, natatakot si Zhou Xining na babalik siya at hayaan siyang matuklasan ng mag-isa ang pinangyarihan ng krimen. Kung gayon, ang resulta ay maaaring isipin. Matapos tingnan ito ng may malaking kasiyahan, itinulak ni Jingzi ang pinto at lumabas. Sa oras na ito, nakatayo si Zhou Xining sa harap ng kubrekama na may time na ekspresyon. Zier, sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Nang makita ang pagsimangot ni Zhou Xining, biglang nakaramdam si Jingzi ng kaunting pagkalito. Posible kayang natuklasan niya ito. Pero, hindi ba dapat? Paano nalaman ni Zhou Xining? Sixth sense ng babae. Lumapit si Jingzi at nagkunwaring nalilito, ikalawang kapatid, ano ang nangyayari? Inilibot ni Zhou Xining ang kanyang mga mata sa kanya na hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay itinuro ang mga kubrekama na nakasabit doon, bakit nabasa ang mga kubrekama at kumot na ito? Ito. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin, nahulaan ko ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, gulat na tumingin si Jingzi kay Zhou Xining, iniisip kung kailan niya nakuha ang mga kasanayan ng isang detective.
Ngunit nasa puso pa rin niya ang huling bit ng swerte at ngumiti ng nakakaloko. Pangalawa ate, kung nabasa ka lang. Ano pa ang mahuhulaan mo? Kasing simple lang ng basa. Sumulyap si Zhou Xining sa kanya, at pagkatapos ay bahagyang sumangot si Qiongxi, na mula ang kanyang mga pisngi at sinabing, naaamoy ko. Ang amoy ng. Siya ay palaging medyo manipis ang balat, at pagkatapos nabanggitin ang pag-ihi, hindi siya maaaring magpatuloy kahit na ano. Si Jingzi, sa kabilang banda, ay lubos na kumbinsido at handa na sabihin ang totoo. Bueno, dahil nahulaan ito ng pangalawang kapatid na babae, hindi ko ito itatago. Napabuntong hininga si Jingzi, iniisip na hindi niya ito maitatago sa buong buhay niya. Katulad ng nangyari kay Wang Yingqiu, maaari rin niyang aminin sa sarili niya. Bago pa siya makapagsalita, si Zhou Xining ay may maliwanag na mukha at may pagmamalaki na sinabi, akala ko nabasa mo ang kama. Basa sa kama. Medyo natulala si Jingzi. Ayan. Kung hindi, paanong basang-basa ang kubre kama at kumot? Saan nanggaling ang tubig? Baka basa ng higon. Bakit, hindi ba? Nang makitang ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga labi at walang sinabi, nagtanong si Zhou Xining bilang ganti. Bumalik sa katinoan si Jingzi at agad na tumango, oo, kahapon ang tagapagtanggol ng bansa ay nag-host ng isang piging para imbitahan ako. Basahin ko ang kama pagkatapos uminom ng labis. Nahihiya akong sabihin sa aking pangalawang kapatid na babae, ngunit hindi. Sa pag-iisip na ang pangalawang kapatid na babae ay napakatalino, nahulaan ko ito kaagad. Basahin mo ang kama, basahin mo lang ang kama. Bagamat medyo nakakahiya, mas mabuti na kaysa ipaalam kay Zhou Xining ang totoo, di ba? Syempre. Bahagyang tumango si Zhou Xining, at sinabing medyo sinisisi ang sarili, sa totoo lang, naisip ko, malapit nang umalis si Zier sa Jingzhou. Tiyak na maraming tao ang gustong magpasaya sa iyo, at natural na umiinom ka ng sobra sa gabi, kaya. Oy, sana nalaman kong darating ako. Tinapik ni Jingzi ang kanyang likod at nakangiting sinabi, ayos lang, pangalawang kapatid, hayaan mo lang itong matuyo sandali. Kabanata 470 ang pangalawang kapatid na babae ay naghihintay sa iyo sa bahay, ika-4 na update. Matapos aliwin si Zhou Xining ng ilang salita, lihim na sinabi ni Jingzi na ito ay lubhang mapanganib. Pagkatapos, sabay na sumakay ang dalawa sa karwahe at sumugod sa palasyo. Sa karwahe, pinapagalitan pa rin ni Zhou Xining si Jingzi. Dahil paglabas niya ng bahay, gusto ni Zhou Xining na itapon niya ang mga kumot at kubrekama basang-basa ang mga ito, ano ang dapat nilang gawin dito? Ngunit hindi pumayag si Jingzi, kaya medyo hindi nasiyahan si Zhou Xining. Zier, bakit ka sumusuway? Pangalawa ate, medyo bago ang kubrekama na yan. Patuyuan mo na lang sa araw. Hindi ba sayang itapon mo? Nagpout si Zhou Xining, pero madumi. Basang-basa. Paano ko ito tatakpan? Kung hindi ko hahayaang takpan ito ng pangalawang kapatid ko. Si Qiu Chen ay isang mangkukulam. Sino ang nakakaalam kung mayroon siyang mga espesyal na libangan? Kung babalik siya sa hinaharap, mahahanap niya siyang mag-isa. Paano mo ipapaliwanag ang pagtatapon ng kubrekama na puno ng pagmamahal? Kung hindi mo takpan, huwag mong takpan. Mas mabuting i-lock ito sa aparador at itago. Bakit mo kinukuha ito? Masyadong madumi. Si Zhou Xining ay patuloy na hindi nasisiyahan. Ngumiti si Jingzi, hehe, marumi ba? Okay lang. At hindi dapat isipin ng pangalawang kapatid na babae ang pagiging madumi. Bakit hindi ko alintana na maging madumi? Dahil, nakaupo silang dalawa sa karwahe, magkaharap. Nakaupo, nakasandal sa mga bintana sa magkabilang gilid ng karwahe, iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay, at humiga si Zhou Xining, na nakalagay ang ulo sa ilalim ng pandiya ni Jingzi. Hindi sinabi ng pangalawang kapatid na babae na marumi ito kapag kinain niya ito. Aray! Pinitik siya ni Zhou Xining ng malakas, at tinakpan ng masakit na si Jingzi ang kanyang vitals at mabilis siyang hinaila pataas, hindi nasisiyahan, ikalawang kapatid na kapatid, hindi ka namin basta-basta mapapatama dito. Ano ang gagamitin mo pagkatapos masira ito? Ang nakataas na kamay ni Zhou Xining ay nanlamig sa hangin, at higpagkatapos ay pinaikot niya ito sa hita ni Jingzi, sinabi ko sa iyo na magsalita ka ng walang kaparirikon. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag mong itapon. Okay lang, pero hindi ko alam. Paano ito takpan? Well, hindi mo rin kayang takpan. Ito ay, basta, ihi at sobrang dumi. Hindi ba niya binasa ang kama at tinakpan pagkatapos matuyo? Agad na napagtanto ni Zhou Xining ang sinasabi ni Jingzi. Noong gabing iyon, talagang kasing lakas ng baha ang baha. Ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang leeg at sinabing, iba iyon. Anong pinagkaiba? Ini-spray mo lang, at na-spray ko. Ganon din ang resulta, kaya wag tayong tumawa, kuya hindi. Hindi mo dapat hayaang pagtawanan ng pangalawang kapatid ang nakababatang kapatid. Habang nasa daan, ginamit ni Zhou Xining ang kanyang mga kamay at bibig kay Jingzi, na nagparamdam kay Jingzi ng sakit at kaligayahan. Huminto ang karwahe sa labas ng palasyo, at casual na inayos ni Zhou Xining ang sarili.
Pinulot niya ang lahat ng itim na buhok na nalaglag mula sa pakikipaglaban kay Jingzi, at pagkatapos ay maingat na binihisan si Jingzi. Para kay Zhou Xining ngayon, wala na siyang pakialam sa kanyang hitsura kaysa kay Jingzi. Matapos ayusin ay sinabi niya, bukas ka na aalis. Tiyak na hahanapin ka ng kanyang kamahalan pagkatapos ng korte. Uuwi siya kaagad pagkalabas mo ng palasyo. Hinihintay ka ng pangalawang kapatid ko sa bahay. Naririnig mo ba ako? Tinitingnan ito. Ang nagninangas at kaakit-akit na mga mata ni Zhou Xining ay nagpatango kay Jingzi, alam kung ano ang susunod na sasalubong sa kanya. Pagkababa ng karwahe, isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa labas ng gate ng palasyo. Nang makita nila si Jingzi na bumaba sa karwahe, napabuntong hininga siya at naglakad patungo sa kanila. Si Zhou Xining ay may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay sumulyap kay Jingzi at mag-isang naglakad patungo sa gate ng palasyo. Sa oras na ito, ang unang grupo ng mga tao ay nagtipon na sa paligid. President Jing, para ka talagang dragon na hindi nakakakita ng katapusan. Oo, gusto ko pa ring makausap si President Jing, pero wala akong mahanap. Siyempre, nasa plato na ni Pangulong Jing ang lahat. Alam din ng mga opisyal na ito na si Jingzi ay malamang natatawagan ni Emperor An pagkatapos niyang pumunta sa korte. Hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong magsalita, kaya lahat sila ay naghintay sa labas ng tarangkahan ng palasyo. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Jingzi sa Jingxi sa pagkakataong ito. Akala ng mga hindi nakakaalam ng inside story, magpapa-interview lang siya. Alam ng mga nakakaalam ng kwento sa loob na maraming panganib sa daan. Kung makakabalik siya ng ligtas, malapit na ang career niya. Sa panahong ito, natural na magpakita ng pagmamalasakit. Nakangiting binati ni Jingzi ang lahat, at pagkatapos marinig ang huling pangungusap, sinadya niyang seryosong mukha, "Perfectly, mali ang sinabi mo." Si Li Haoyun ang sa wakas ay nagsabi, araw-araw ay nasa isip ang lahat. Oh, anong problema, Presidente Jing? Bagamat nasa mabuting kalusugan ako, medyo exaggerated si Wan Jie. Halos hindi ko na kaya ang isa o dalawa. Sandaling natahimik ang lahat, at saka humagalpak ng tawa. Lahat tayo lalaki, sino ba ang hindi nakakaintindi? Kaya lang, sa bakanan ng palasyo, ang lahat ay figure sa eksena, kaya natural na hindi sila maaaring maging walang prinsipyo. Naiintindihan ko, pero hindi ko sasabihin. Pero iba si Jingzi. Wala siyang pagdududa. Hindi lamang siya mas nakakaalam kaysa sa iba, naglakas loob din siyang magsalita ng mas mahusay kaysa sa iba. Ito ay nakatutuwang, nakatutuwang. Matapos maunawaan ng isang grupo ng mga tao ang kahulugan ng J, lahat sila ay nagbigay ng thumbs up kay Jingzi. Humph, napaka-vulgar, nakakainsulto sa kagandahan. Sa oras na ito, si Bai Qingyuan, na dumaraan, ay tila narinig ang pag-uusap ng kotse ni Jingzi at malamig na bamantong hininga. Oh, ito ay Teifu Bai. Mabilis na humingi ng tawad si Jingzi at nakangiting sinabi, ako ito, Meng lang. Kung makikita ko si Teifu Bai dito, ipinapangako kong hindi ko sasabihin sa iyo ang anuman. Ito ay talagang isang insulto sa kakisigan at kakisigan. Buti naman alam mo. Malamig na sumulyap si Bai Qingyuan kay Jingzi, nagtataka kung bakit napakamasunurin niya ngayon. Kung ito ang kaso, paano siya makakaranas ng ganoong pagkawala? Kung may nangyaring mali, tiyak na mayroong isang halimaw, kaya hindi nang ahas si Bai Qingyuan na maging pabaya, dahil sa takot na si Jingzi ay may masabi muli na nakakagulat, kaya pagkatapos pag-isipan ito, ang pinakamahusay na paraan ay ang umalis kaagad, upang hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Gaya ng iniisip niya, si Jingzi ay palaging naniniwala na ang isang ginoo ay hindi dapat maghiganti kung siya ay may sama ng loob, ngunit ang isang ginoo ay maghihiganti mula umaga hanggang gabi, kaya paano niya ito hahayaan na tumakas? Kaya't sa sandaling humakbang pasulong si Bai Qingyuan, dumating ang mga salita ni Jingzi. Kung ikukumpara sa isang matikas na lalaki tulad ni Mr. Bai, lahat tayo ay vulgar. Gayunpaman, sa tingin ko ay walang masama sa pagiging isang karaniwang tao. Ano sa palagay mo, mga matatanda? Oo, walang masama sa pagiging vulgar. Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Jingzi, agad silang sumang-ayon. Sa pagitan ng Jingzi at Bai Qingyuan, karamihan sa mga tao ngayon ay pipiliin si Jingzi ng walang pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng sinabi ni Teifu Bai, ang mga usaping ito sa kama ay talagang hindi sapat para pag-usapan ng mga tagalabas. Hayaan nating pag-usapan ito ng mga karaniwang tao. Tiyak na hindi magsasalita ang isang eleganteng tao tulad ni Teifu Bai. Nako, natural lang. Itinaas ni Bai Qingyuan ang kanyang ulo, medyo may pagmamalaki. Dahil ang mga matikas na tao tulad ni Teifu Bai ay hindi kailanman nagsasalita tungkol dito, ngunit gawin mo lang ito ng totoo. Paanong ang mga ordinaryong tao na tulad natin ay nabubuhay lamang sa kanilang mga bibig? Hindi talaga alam ni Jingzi kung paano. Bigwan ang iba. Ang isang grupo ng mga tao ay namula at hindi nang ahas na tumawa, hindi komportable. Kalokohan mo, nagsasalita ka. Itinuro ni Bai Qingyuan si Jingzi at galit na sinabi. Mukhang mali si Pangulong Jing. Hindi kailanman lalaban si Teifu Bai gamit ang totoong mga espada. Hoy, mukhang alam ko na kung bakit hindi makapagsilang ng anak si Teifu Bai.
Seryosong pinag-aralan ni Yu Sheng. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.